Isang maganda at masiglang araw sa ating mga kalalawigan ng Aurora. Samahan niyo kami ngayong araw sa pagsasaimpapawid ng ika-14 na episode ng PGA in Action All-Out Serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Ito ang programang puno ng sigla at galak na maghahatid ng mga balita, proyekto at serbisyong hinahandog ng Provincial Government of Aurora para sa ating mga kababayan. Ito ninyo malalaman ang mga mahalagang kaganapan, anunsyo at mga impormasyon na ipahatid ng ating pamahalang panlalawigan para sa ating mga kababayan. Isang masiglang pagbati sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa buong lalawigan. Binabati rin natin ang ating mga lingkod bayan, mga empleyado sa pribadong sektor at ang mga masisipag na mamamayang kasalukuyang nanonood, nakikinig, nakasubaybay, maparadyo, online o sa iba pang social media platforms. Ngayong araw, aming ihatid sa inyo ang mga balita at ulat tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalang panlalawigan ng Aurora bilang bahagi ng mga aktibidad para sa ika-4 na linggo ng Nobyembre taong kasalukuyan. Tatalakayin natin ang iba't ibang serbisyo at inisyatiba ng pamahalaan sa larangan ng kalusugan, edukasyon, serbisyong panlipunan at marami pang iba. Lahat ng ito ay para sa kabutihan ng lahat ng ating mga kababayan. Ang mga proyekto at programang ito ay patunay ng patuloy na paglilingkod, dedikasyon at malasakit ng pamahalang panlalawigan ng Aurora para sa bawat mamamayan. Isang buwan ng serbisyo, isang buwan ng malasakit. Yan ang handog ng PGA para sa lahat ng Aurora. Kaya manatiling nakatutok at samahan kami sa paghatid ng mga programa ng pamahalang panlalawigan. Ito lang yan sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Para sa kabatiran ng lahat ng may ari-ariang di natitinag o real properties sa lalawigan ng Aurora, malugod naming ipinababatid na ang pamahalaang panlalawigan ng Aurora ay nagpasa ng ordinansa alinsunod sa Republic Act 12001 o mas kilala bilang Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Ito ay naglalayong maisaayos ang inyong morosong buwis. Sa ordinansang ito, ang multa mula July 2024 pababa ay ipapawalang bisa na at ang basic at SEF tax na lamang ang inyong babayaran. Ang ordinansang ito ay magtatapos hanggang ika-5 ng Hulyo 2026. Ito po ang inyong pagkakataon upang hindi maisama ang inyong ari-ariang di natitinag na may morosong buwis sa malawakang auction sale na isasagawa sa mga susunod na pagkakataon. Para sa iba pang katanungan, mangyaring makipag-ugnayan sa tanggapan ng Pambayang Ingat Yaman na nakasasakop ng inyong ari-arian o sa tanggapan ng Panlalawigang Ingat Yaman upang kayo ay mapaglingkuran. Makiisa po tayo sa pag-unlad ng ating lalawigan. Ang panawagang ito ay mula sa pamahalaang panlalawigan ng Aurora sa pamamagitan ng tanggapan ng Panlalawigang Ingat Yaman. Nagbabalik ang programang PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Ngayong araw, inaanyahan natin kayong tunghayan ang mga kapanapanabik at makabuluhang balita tungkol sa mga programa at serbisyong na isakatuparan ng pamahalang panlalawigan sa ika-4 na linggo ng Nobyembre. Mula sa tagumpay ng mga proyekto sa larangan ng serbisyong panlipunan at kalusugan hanggang sa pangalaga sa ating agrikultura, ibabalita natin ang lahat ng ito sa PGA in Action, ang programa ng pamahalang panlalawigan ng Aurora na nagpapatuloy ng tuloy-tuloy na all-out serbisyo para sa publiko. Narito ang mga balita, aktibidad para sa mga balitang pang social services. Governor Sid Galvan at Congressman Romel Angara, lubos ang pasasalamat sa tulong na ipinagkaloob ni Senator Win Gatchalian sa lalawigan. Sa detalye ni Erica Polinada.
Langaw. Mainit, buo ang sigla at puno ng pasasalamat ang pagtanggap ni na Governor Isidro P. Galban at Congressman Romel Angara sa personal na pagbisita ni Senator Sherwin Gatchalian sa lalawigan. Ipinagkaloob ng senador ang 1.9 milyon na cash assistance at 2.1 milyon na halaga ng bigas para sa mga apektadong pamilya sa mga munisipalidad ng Kasiguran, Dilasag, Dipakulaw, Maria Aurora, Dingalan, San Luis, Dinalungan at Baler noong Nobyembre 22, 2025 sa Capitol Building Function Hall, Baler, Aurora. Sa kanyang mensahe, lubos na nagpasalamat ang gobernador sa tulong na ibinahagi ng pamahalaang lungsod ng Valenzuela sa pamamagitan ni na Councilor Mikey Pineda, Nina Lopez at mga kinatawan ni Mayor Wes Gatchalian. Dala po niya para sa atin ang ating mga tatanggapin na tulong para sa ating mga 8 munisipyo. Meron po siyang dala sa atin na tulong ng mga bigas at cash assistance. Yun po ay lubos nating pinagpapasalamatan sapagkat yun po ay napakalaking bagay, lalong-lalo na po sa ating mga kababayang talaga namang dumanas ng salanta ng bagyo. At ating pong pagyamanin at pagtulong-tulungan ang lahat ng tulong na natatanggap natin. Dagdag pa niya, ang personal na pagbisita ng senador ay patunay na ang Aurora ay may espesyal na puwang sa puso nito. Nagpahayag din ng pasasalamat si Congressman Romel Angara sa buong pamilyang Gatchalian dahil sa kanilang patuloy na pagsuporta sa lalawigan lalo na sa panahon ng kalamidad. Yung sinapit na lalawigan ng Aurora ay kumbaga hindi na normal sa atin. Kumbaga, lagi na tayong handa. But then again, ako pa rin po ay nagpapasalamat. Bakit? Pag nanood ka ng television noon, pag nanood ka ng radyo, lahat na lang sasabihin, delubyo ang dating nito. Nung parating pa lang ito, ako ay ninenervyos na, muntik na akong magkaroon ng high blood sapagkat naiisip ko na agad yung problema ng mga mayor, yung problema ng vice mayor, yung problema ng mga department heads, yung problema ni governor. Pero ako pa rin po ay nagpapasalamat. Bakit? Sa forecast na nangyari, ay kahit paano, ako ay nagpapasalamat. Ang unang-unang datang tinignan ko kaagad ay kung may nasawing buhay sa lalawigan ng Aurora. At ako ay nagpapasalamat na ni isa ay wala sa lalawigan ng Aurora. Aniya, ang mga mamamayan na lalawigan ay hindi nakakalimot sa mga taong nagmamahal at nagmamalasakit dito. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni Senator Gatchalian, bagamat maaaring hindi kalakihan ang naibahaging tulong, ito naman ay nagmumula sa malasakit at tunay na pagdamay sa mga residenteng makikinabang dito. Nagpapasalamat po ako kay Councilor Nina Lopez, kay Councilor Mickey Pineda dahil every time po na mayroong major calamities ang ating bansa, mabilis po yung aming sanggunian panlunsod ng Valenzuela na nagiging kasama ho namin tumulong sa mga iba't ibang lugar. At ito po ay naging parang tradisyon o kaugalian na natin. Since nung mayor pa ako, no? So 2004, kung may mga major calamities, nagbibigay ho kami ng tulong sa iba't ibang lugar. Pero Romel, hindi ito kasing laki ng DSWD ha. Ang DSWD po, ang budget nila is 230 billion. No? So ang Valenzuela hindi naman ho ganong kalakihan. So ang mahalaga naman po may padama ho namin yung aming pagmamahal at tulong po sa mga lugar. Yun naman pinakamahalaga. Dagdag pa niya, sana ay magpatuloy at lalo pang tumibay ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga biktima ng bagyo. Ang mga tseke at bigas ay personal na ipinagkaloob sa mga pinuno ng bawat bayan. Mayor Romner Agustin ng Dilasag, Mayor Reynald Soriano ng Kasiguran, Mayor Biboy Vargas ng Dinalungan, Mayor Aurora Taay ng Dingalan, Mayor Danilo Tolentino ng Dipakulaw, Mayor Ariel Bitong ng Maria Aurora, Executive Assistant to the Mayor Faye Tubera ng San Luis at Vice Mayor Lian Angara ng Baler. Labis ding nagpasalamat ang senador na walang naitalang casualty sa lalawigan. Pinuri niya ang mga lokal na pamahalaan sa kanilang pagsisikap at maagap na mga hakbang upang matiyak ang kaligtasan ng bawat mamamayan sa gitna ng kalamidad. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action All-Out Serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. Aurora PDRRMO, inulunsad ang 5 araw na training of trainers sa camp management at IDP protection. Muling ibabahagi sa atin ni Erica Polinada.
Ipinasinayaan nitong Lunes, Nobyembre 24, 2025, ang 5 araw na training of trainers sa Camp Coordination and Camp Management at Internally Displaced Person Protection sa bagong gusali ng PDRRMO sa Barangay Suklayin, Baler, Aurora. Pinangunahan ito ni PDRRMO Engineer Amado Elson A. Egarge kasama ang mga piling kalahok mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Layon ng pagsasanay na magtatagal hanggang Nobyembre 28 na ihanda ang mga trainees upang maging epektibong tagapagsanay sa wastong pamamahala ng evacuation camps at pagbibigay protection sa mga internally displaced persons. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Engineer Egarge na ang CCCM ay hindi lamang usapin ng logistics kundi ng pagtiyak ng dignidad, kaligtasan at proteksyon ng mga pamilyang apektado ng kalamidad. Pinuri rin niya ang suporta ng Provincial Government of Aurora sa pangunguna ni Governor Isidro P. Galban. Sa unang araw ng training, tinalakay ang pangunahing paksa tulad ng DRRM Framework, Core Humanitarian Principles, IDP Protection at Introduction to CCCM, kasama ang iba't ibang group activities at scenario-based discussions. Inaasahan na ang pagsasanay ay magbibigay daan sa mas marami pang tauhang may sapat na kaalaman upang manguna sa camp management sa mga bayan at barangay ng Aurora, lalo na sa panahon ng sakuna. Ako si Erica Polinada para sa PGA in Action All-Out Serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Erica Polinada. Aurora, isa sa mga pinarangalang outstanding exemplars sa Subaybayani Awards 2025. Balitang ulat sa atin ni Lynn Robles. Noong November 26, 2025, ginanap sa Manila Hotel ang prestihiyosong Subaybayani Awards 2025, isang programa ng Department of the Interior and Local Government na kumikilala sa mga natatanging pamahalaang lokal at mga pinuno na nangunguna sa mahusay, tapat at makabagong paglilingkod. Itinanghal bilang top 3 most outstanding exemplars, provincial category ang mga sumusunod na punong lalawigan. Governor Engineer Sid Pimentel Galban ng probinsya ng Aurora, Governor Christian Yap ng probinsya ng Tarlac at Governor Daniel Fernando ng probinsya ng Bulacan bilang pagkilala sa kanilang natatanging pamumuno at masigasig na paglilingkod sa kanilang mga nasasakupan. Ang nasabing pagkilala ay patunay ng kanilang kahusayan sa pamamahala, mahusay na pagpapatupad ng mga programa at patuloy na pagsisikap na mapabuti ang serbisyo publiko para sa kanilang mga nasasakupan. Dinaluhan ang seremonya ng kagalang-galang na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. kasama si DILG Secretary Juanito Victor Remulla na kapwa nagbigay pugay sa mga lider na patuloy na nagsusulong ng mabuting pamamahala at responsableng serbisyo publiko. Ako si Lynn Robles, nag-uulat para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Lynn Robles. Aurora, kinilala sa Subaybayani Awards. Pinakamakabuluhang proyekto ng pagbabago, wagi sa pamumuno ni Governor Galban. Rin sa atin, ni Angel Tresmanyo. Nagdala muli ng karangalan ng pamahalang panlalawigan ng Aurora sa pangunguna ni Honorable Governor Isidro P. Galban matapos kilalanin bilang Subaybayani Award Exemplar noong Nobyembre 26, 2025 sa Fiesta Pavilion The Manila Hotel, Metro Manila. Ang parangal ay nagbibigay diin sa pinakamakabuluhang proyekto ng pagbabago ng lalawigan, isang patunay na masidhing pagsisikap ng Provincial Government of Aurora na isulong ang transparency, accountability at mahusay na pamamahala. Sa pamamagitan ng matibay na monitoring at evaluation system, ipinakikita ng pamahalaan kung paano nagiging tunay, positibo at nararamdaman ng komunidad ang epekto ng mga programang may malinaw na direksyon at layunin. Pinangunahan ni Governor Galban ang delegasyon ng Aurora sa pagtanggap ng parangal at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa lahat ng kawani, katuwang at mamamayan ng lalawigan na patuloy na sumusuporta sa mga inisyatibo ng gobyerno. Binigyan din niya na ang karangalang ito ay refleksyon ng sama-samang pagsisikap, dedikasyon upang maitaguyod ang mabuting pamamahala sa bawat Auroranyo. Buong kumpiyansang ipinabot ng Government of Aurora na magpapatuloy ito sa pagpapaigting ng monitoring at evaluation mechanism upang matiyak ang bawat programa ay epektibo, makabuluhan at nakatuon sa pangangailangan ng komunidad. Isang hakbang patungo sa mas transparent, accountable at progresibong lalawigan. Ako si
Angel Tresmaño para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Angel Tresmaño. Samantala, narito naman ang mga balitang pangkalusugan. 89 na pasyente na serbisyuhan sa patuloy na eye care program ng PGA sa ulat ni Sinag Espinosa. Patuloy ang libreng serbisyong medikal ng eye care program ng pamahalang panlalawigan ng Aurora sa ilalim ng liderato ni Governor Isidro P. Galban. Umabot sa 89 na kabuuang bilang ang naserbisyohan ng libreng konsulta sa mata noong Huwebes, ika-20 ng Nobyembre taong kasalukuyan na ginanap sa SP Hall Capitol Building, Suklayin, Baler, Aurora. Sa nasabing bilang, 64 ang pasyente mula sa Central Aurora ang nasuri, 47 ang sumailalim sa follow-up check-up at 17 naman ang mga bagong konsultasyon. Samantala, sa Dicadi area naman ay may kabuang 25 na pasyente ang nasuri, kung saan 21 ang sumailalim sa follow-up check-up at 4 naman sa bagong konsultasyon. Naisagawa ang programang medikal sa pangunguna ni Dr. Sherwin Hernandez at kanyang mga kasamahan. Bilang bahagi ng programa, ibinahagi ni Nurse Sheila ang mga kaalaman sa tamang pangangalaga sa mata upang maiwasan ang mga komplikasyon. Karaniwan sa mga kondisyon sa mata ay ang katarata, pugita o glaucoma at iba pang mga kondisyon sa mata. Ang eye care program ay regular na isinasagawa ng pamahalang panlalawigan ng Aurora upang makapaghatid ng libreng serbisyong medikal sa mga mamamayan ng Aurora. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. Aurora, kabilang sa mga pinarangalan sa Central Luzon Excellence Awards for Health 2025. Muling ibabagi sa atin ni Sinag Espinosa. Isang malaking karangalan ang natanggap ng lalawigan ng Aurora matapos itong kilalanin bilang Bronze Awardee sa Central Luzon Excellence Awards for Health 2025 na ginanap noong ika-24 ng Nobyembre taong kasulukuyan sa Royce Hotel, Clark, Pampanga. Ang parangal ay patunay ng patuloy na dedikasyon ng lalawigan sa pagsusulong at pangangalaga ng kalusugan ng mamamayan, gayon din sa natatanging pagsuporta at pagtutulak tungo sa ganap na pagpapatupad ng Universal Health Care sa gitnang Luzon. Bukod dito, pinarangalan din ng ilan sa ating mga bayan bilang high-performing municipalities sa rehiyon. Nagkamit ng top 6 ang Maria Aurora at pareho namang top 8 ang Dipakulaw at Dingalan. Dumalo sa nasabing seremonya sina Dr. Mirna Piniser, PDOHO, DMOS sa pangunguna ni Dr. Lilia A. Pascua, kasama ang ating mga municipal health officers at mga kinatawan mula sa pinarangalan nating munisipalidad. Patuloy ang pagsusumikap ng mga kawani sa sektor ng kalusugan upang makamit ang mas malusog, mas matatag at mas progresibong Aurora. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. At sa pagpapatuloy, narito naman ang mga balitang pang-agrikultura. Makabuluhang farm tours at pagdiriwang ng Terra Madre tampok sa 18th National Organic Agriculture Congress sa Negros Occidental. Sa detalye ni Lynn Robles. Ang mga delegado ng 18th National Organic Agriculture Congress ay nagsagawa ng makabuluhang farm tours sa Negros Occidental, kabilang ang Heidi's Organic Integrated Farm at Peñalosa Organic Farm sa Victoria City. Sa Heidi's Farm, nakita nila ang inspirasyonal na kwento ni Miss Heidi Panhilasan na sa simpleng simula ay nakapagtayo ng isang matagumpay na organic integrated farm na nagpapakita ng community-based at sustainable farming practices. Sa Peñalosa Organic Farm naman, natutunan ng mga kalahok ang iba't ibang integrated, diversified at climate-smart farming systems, kabilang ang zero-waste approach, value-adding enterprises, at renewable energy applications, isang modelo ng matagumpay na organic agribusiness. Itinampok din sa NOAC ang pagdiriwang ng Terra Madre na nagbibigay diin sa koneksyon ng pagkain, tao, kultura at kalikasan. Pinahalagahan dito ang biodiversity, indigenous practices at pagpapalakas ng local food systems. Sa kabuuan, ang
ang 18th NOAC ay nagbigay ng inspirasyon at mahalagang kaalaman para sa mga magsasaka at organic agriculture advocates sa patuloy na pagtataguyod ng isang mas sustainable, makatalungan at makakalikasang sistema ng pagkain. Ako si Lynn Robles, nag-uulat para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Lynn Robles. At yan ang mga balita at aktibidad ng ating pamahalang panlalawigan. Kaya mga kababayan, huwag kayong bibitaw dahil sa aming pagbabalik, ihahatid namin ang maiinit na balita at makabuluhang impormasyon para sa inyo. Abangan dito lamang sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Magandang araw po sa ating pong lahat. Ang tanggapan po ng panlalawigang veterinaryo sa pangunguna po ng amin pong mahal at masipag na provincial veterinarian, Dr. Angelo R. Silvestre. Ako naman po, Dr. Cheryl Marie Bartolome Abuyuan, ang inyong lingkod po, ay magbibigay po ng mga impormasyon ukol po sa rabies na kung saan ito po ay nagiging dahilan ng pagkamatay po ng marami po nating mga kababayan. Hindi lang po actually dito po sa ating pong bayan, pati po sa iba pong lugar. Nandito po kami upang talakayin po ang tungkol po sa rabies na lubos pong may epekto po sa mga tao. Ito pong sakit na ito ay tinatawag po nating zoonotic. Ano po bang zoonotic? Ibig sabihin po pag sinabing zoonotic, ito po ay sakit ng hayop na nalilipat po sa tao. Okay? Specifically po, ito pong sakit po na rabies. Ang rabies po ay nakukuha po sa kagat ng, hindi lang po sa kagat po ng aso na pwedeng may rabies, ganun din po sa mga warm-blooded animal kagaya po ng baboy, ng baka, ng kalabaw. Ito pong mga hayop na ito, gayon din po ang bat, or ang paniki. Ito po yung mga hayop po na pwede po magkaroon po ng sakit po na rabies. Ngayon, ang sakit po na ito ay kailangan po nating maiwasan upang sa ganun, hindi na po tayo magkaroon pa po ng mortality or wala na pong mamatay po sa sakit po na ito. Dahil ang sakit po na ito ay pwede po nating iwasan sa pamamagitan po ng pagbabakuna at ganun din po sa pagiging responsible pet owner. Magandang araw po. Ako po si Dr. Jesville D.P. De La Torre mula po sa tanggapan ng Panlalawigang Veterinaryo ng Aurora. Ako rin po ay isang veterinaryo. Ang Marso po ay ang tinagurian nating Rabies Awareness Month. Ito po ay alinsunod sa Executive Number 84, Series of 1999 na nilagdaan po ng dating Pangulong Joseph Estrada. Kasama po dito ay ang pagsunod din po natin sa Republic Act 9482 or ang Anti-Rabies Act of 2007. Ito po ay naglalayong maprotektahan ang ating pong mga mamamayan laban po sa rabies sa pamamagitan po ng malawakang pagbabakuna at malawakang pagbibigay po ng impormasyon sa ating mga kababayan at sa mga tao po sa ating bansa. Sa kasalukuyan po, ang ating pong lalawigan ay noong nakaraang taon meron po tayong kaso po sa hayop, specifically po ng dog na namatay sa bayan po ng San Luis, Dipakulaw at Kasiguran. Meron po tayong 4 po na aso po na na-confirm po na positive po sa laboratorio. And for this year po, meron naman po tayong itong first quarter pa lang po, meron po ulit tayong kaso na 2 na kumpirmado po sa bayan naman po ng Dipakulaw at Dilasag. Ano ang mga palatandaan na o mga senyales ng ating mga alaga ay mayroon ng rabies? Una po, maaari po nating makita ng ating alaga ay rabid or agresibo. Maaari din pong manamlay. Maaari pong maglaway ng labisan. Maaari din pong magkaroon ng lagnat, magsuka, at maaari rin pong matakot sa liwanag, matakot sa tubig, magkaroon po ng konvulsyon at maparalisa. Kapag halimbawa naman po, tayo po ay nakagat po ng aso, hindi naman po ipinanganak po ang aso o ang pusa o iba pang warm-blooded animal na meron na po kaagad pong rabies. Kaya naman po, para maiwasan po natin ang rabies, ito po ang dapat po natin gawin. Una, yung sugat po natin ay paduguin po natin mabuti. Then hugasan po natin ng tubig po na malinis, overflowing po yan, tuloy-tuloy na mga 15 minutes. Ano po, para matanggal po kung meron man pong rabies po yung aso, matanggal po partially yun pong
pong rabies virus. Okay, pangalawa, ang gagawin po natin, lagyan po natin ng ayodo or ito po yung betadine po, yung common pong ginagamit po natin sa bahay kapag tayo po ay meron pong sugat. Pangatlo po, kailangan po nating magpunta po sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center upang sa ganoon mabigyan po ng lunas ang atin pong mga sugat. Ito po yung sa part po ng tao. Sa part naman po ng aso, ang dapat po natin gawin po dun sa aso, kailangan po natin ikulong ang aso nakakagat, then obserbahan po natin ito ng 14 na araw. Kailangan po natin ikulong yung aso or itali, hindi po dun sa lugar po na nadadaan-daanan po ng mga tao upang sa ganoon kung halimbawang ito po ay meron pong sakit na rabies, hindi na po lalong dumami po yung atin pong kaso. Pagkatapos po ng observation, pagkatapos po ng 14 days, pabakunahan na po natin yung atin pong alagang aso kung ito po ay wala pa pong bakuna. Ano ang mga programa ng ating probinsya para po malabanan ang rabies? Ang atin pong tanggapan sa kasalukuyan po ay nagsasagawa po ng massive vaccination, anti-rabies vaccination sa iba't ibang parte po ng ating lalawigan. Sa makatuwid po, ang bawat bayan po ay meron pong sinusunod na schedule at ganoon din po ang bawat barangay. Katuwang po ng Provincial Veterinary Office, ang atin pong mga Municipal Agriculture Office sa pagbibigay po ng serbisyo at pagbabakuna po sa ating mga alagang aso at maging po sa pusa. Pangalawa po, pagkakaroon po ang ating pong tanggapan ng malawakang pagkakapon, ligation, and castration sa darating po na ika-20 ng Marso, ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-3 po ng hapon. Ito po ay first come, first serve basis. Tapos po, kasama rin po sa aming kampanya ngayon ang pagbibigay po ng Rabies Info Campaign. Meron pong nakaschedule ng 2 bayan. Ito po ay ang bayan po ng Dilasag at ng Dingalan. Tapos this month din po, ginawa rin po nating libre po ang bakuna po ng rabies dito po sa ating opisina. May mga pumupunta po dito nagpapabakuna kasi nga po ang Marso po ay Rabies Awareness Month. So kung inyo pong pababakunahan ang inyong mga alaga laban po sa rabies, magtungo lamang po sa aming tanggapan at libre po namin itong ibibigay sa inyo ngayong buwan ng Marso. Maraming salamat po. Nagbabalik ang programang PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Sa pagkakataong ito ay sama-sama nating tunghayan ang mga makabuluhang gawain at desisyon ng pamahalang panlalawigan nitong nakaraan sa loob ng Sangguniang Panlalawigan. Sa detalye ng mga balita, aktibidad sa loob ng Sangguniang Panlalawigan, infrastructure projects na naapektuhan ng bagyong Uwan at sa update sa pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta, iniulat pagpapalakas ng coconut farming industry sa Aurora, tinalakay sa detalye ni Lynn Robles. Sa ika-21 regular session ng 16th Sangguniang Panlalawigan noong November 25, 2025, nagbigay ulat ang PEO at PSWDO bilang tugon sa pahayag ni Board Member Jennifer A. Aranya hinggil sa pinsalang dulot ng bagyong Uwan at sa relief operations para sa mga apektadong pamilya. Iniulat ng PEO na umabot sa 58 milyon ang pinsala sa 10 government structures, kung saan 3 milyon mula sa QRF ng lalawigan ang agad inilaan para sa pagsasaayos, habang nangako ang DOH Central Luzon ng 63 milyon para sa rehabilitasyon ng Kasiguran District Hospital. Hiniling din ni Bocal Pedro Ong Jr. ang updated report ng mga infrastrukturang nasira ng bagyong Pepito. Samantala, iniulat ng PSWDO na nakapamahagi ang pamahalaang panlalawigan ng 72,285 DSWD family food packs, 751 sako ng bigas at inaasahang darating ang 2.7 milyon halaga ng canned goods para sa repacking. Nakatakdang ilaan ang 8 milyon mula sa QRF para sa mga kabahayan na partially at totally damaged na hindi saklaw ng DSWD. Nagpahayag naman si Bocal Mariano Tangson ng panawagan na paigtingin ang programang susuporta sa humihinang coconut farming industry sa lalawigan at hikayatin ang pakikipag-ugnayan sa Philippine Coconut Authority upang mapakinabangan ang Coco Levy Fund.
Malawak itong sinuportahan ng buong kapulungan. Pumasa rin sa ikatlo at pinal na pagbasa ang ordinansang magtatatag ng Indigenous Peoples Desk sa Aurora Memorial Hospital at District Hospitals. Pinagtibay din ang resolusyong humihiling sa DPWH na magtayo ng angkop na tulay sa bahagi ng Pinamakan River sa Kasiguran. Patuloy na tinututukan ng 16th Sangguniang Panlalawigan ang mga isyu ng lalawigan at ang pagbuo ng mga pulisiya para sa kapakanan ng mamamayan ng Aurora. Ako si Lynn Robles, nag-uulat para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Lynn Robles. At yan po ang naging kabuuan ng mga kaganapan mula sa Pamahalang Panlalawigan. Ngayon naman, dumako tayo sa ulat ng mga programa, kaganapan at mga anunsyo para sa mamamayan ng Aurora. Babahagi sa atin ni Sinag Espinosa. Mga pabatid publiko para sa ating mga mangingisda. Kung nasira ang inyong bangka dahil sa nagdaang kalamidad, maaari kayong mag-apply para sa insurance claim upang matulungan kayong makabangon. Bukas ang aplikasyon para sa lahat ng partially damaged o totally damaged na bangka. Basta't naka-renew ang inyong Boat R at RSBSA at nakapaloob sa PCIC Insurance. Upang maisumite ang inyong claim, sundan lamang ang mga kinakailangang hakbang. Kumuha ng sertifikasyon mula sa inyong barangay na nagpapatunay ng pinsala. Humingi ng sertifikasyon mula sa MAO at PCIC Claim Port. At mag-secure ng sertifikasyon mula sa MDRRMO. Ihanda rin ang mga pangunahing requirements tulad ng printed picture ng bangka, photocopy ng valid ID at Boat R. Para sa karagdagang impormasyon, maaari kayong bumisita sa aming opisina o mag-message sa opisyal na page. Sama-sama nating alalayan ang bawat isa sa muling pagbangon. Samantala, patuloy lamang pong isinasagawa ng Pamahalang Panlalawigan ng Aurora ang Eye Care Program sa ika-5 ng Disyembre taong kasalukuyan, ganap na ika-8 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali. Dito ay may libreng eye check-up, konsultasyon at pagsusuri ng mata para sa lahat ng Auroreño. Inaanyayahan po ang lahat ng makikibahagi na magdala ng valid ID at dumating ng maaga sa itinakdang lugar upang masiguro ang maagang serbisyo. Ako si Sinag Espinosa para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko. Maraming salamat, Sinag Espinosa. At dito po nagtatapos ang ating programang PGA in Action. Abangan ninyo ang PGA in Action tuwing Sabado at Linggo. Nais din po nating ipabot ang aming pasasalamat sa mga sumusunod. Provincial Government of Aurora sa ilalim ng pamumuno ni Governor Isidro C. P. Galban. Public Affairs and Information Assistance Division sa panguna ni Ms. Diane Marie Morada. Ako ang inyong nakasama, Jason De Asis, para sa PGA in Action, all-out serbisyo ng Kapitolyo para sa publiko.